Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Makikitang ang aatake na ang Lion Beast papunta kay Zhang Zuan. Napaluhod na lang si Shen Biro sa sobrang takot at pangamba at sinabi sa sariling ang lahat daw ng ito ay kasalanan niya. Sinabi naman ni Xiang Bin na wala na raw siyang nakitang paggalaw. Si Zhang Zuan daw ba ay patay na? Tumawa si Xiang Bin at sinabi kay Shen Biro na patay na raw si Zhang Zuan, wala na raw itong magagawa ngayon. Samantala mapapansin naman na nagulat si Kaohsiung. Napasambit ito sa pangalan ni Zhang Zuan at napatanong kung ano raw ba ang nangyayari. Sumagot naman si Xiang Bin na ang lahat daw ay umaayon sa plano, ano raw ba ang pinagpapanik ni Kaohsiung. Sumagot naman si Kaohsiung na hindi raw yun at sinabihan si Xiang Bin na tumingin sa direksyon na itinuturo niya. Nainis naman si Xiang Bin dito at pinagdiin ng si Zhang Zuan ay patay na. Maya-maya pa ay labis na nagulat si Xiang Bin. At makikita ngang ang Lion Beast ay napaamo ni Zhang Zuan. Napasabi naman si Xiang Bin na paano raw ito naging posible. Ano raw ba ang nangyari? Napasabi ito sa kanyang isip na ang sky-shattering lion daw ay beast pet ng kanyang lolo. At ang beast pet na ito ay napaka-proud, ang simpleng paghawak nga lang daw dito matatamaw na ng isang tao ang kabangisan nito. Ngunit bakit parang naging tuta daw ito kay Zhang Zuan? Maya-maya pa ay sinigawan ni Xiang Bin ang Lion Beast at sinabing ano raw ba ang ginagawa nito, patayin na daw nito si Zhang Zuan ngayon din. Pag pinatay daw nito si Zhang Zuan bibilhin niya raw ang lahat ng gusto nitong kainin. Ngunit hindi nakinig ang Lion Beast, ilang sandali pa ay napasambit si Zhang Zuan na napakaingay at inutusan ang Lion Beast na patahimikin si Xiang Bin. At biglang bumangis ang aura ng Lion Beast at tinitigan si Xiang Bin. Napasabi naman si Xiang Bin na ano raw ba ang gagawin nito. Maya-maya pa ay inatake na nga ng Lion Beast si Xiang Bin. At makikitang tumilapon ito paitaas. Napasigaw naman si Kaohsiung sa pangalan ni Xiang Bin nang makita ito. Nangamba ito at dali-dali na tumakbo papunta kay Xiang Bin at tinanong kung nasaktan daw ba ito. Napaiyak naman si Xiang Bin at napasabing ano raw ba ang nangyayari sa beast pet ng lolo niya. Bumalik naman ang Lion Beast kay Zhang Zuan at agad namang hinimas-himas ni Zhang Zuan ang ulo nito at pinuri ito. Napatanong naman si Shen Biro at sinabi kay Zhang Zuan na paano niya raw ito nagawa. Lumingon naman si Zhang Zuan at sinabing madali lang daw para sa kanyang makipag-communicate sa Lion Beast dahil napakagwapo daw niya. Hindi naman makapaniwala si Shen Biro sa kanyang narinig. Nagsalita ito at napasabi sa kanyang isip na ang sky-shattering lion daw ay isang savage beast. At ang konsepto raw ng pagiging gwapo ay naia-apply lang ng mga ito sa mga kauri nila. At isa pa, di hamak daw na mas gwapo pa si Xiang Bin kumpara kay Zhang Zuan. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Zhang Zuan kay Shen Biro at sinabihan ang Lion Beast na bumalik na raw ito. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na hindi niya raw inaasahan na kaya rin daw palang makita ng Library of the Heavenly Path ang weaknesses ng mga savage beast. At ang Lion Beast daw na ito ay mayroong iilang tinatagong trauma. Nilutas niya lang daw ang iba rito at ito ay sumunod na sa kanya. Nagsalita naman si Shen Biro at sinabi kay Zhang Zuan na teka lang daw muna. Hindi pa raw nito ipinapaliwanag kung papaano niya raw napaamo ang savage beast. Sumagot naman si Zhang Zuan at sinabi kay Shen Biro na gusto niya pa raw mabuhay ng matagal. Natatakot daw siya na mamatay na siya sa susunod na mga araw dahil sa pagsama niya kay Shen Biro. Hayaan niya na lang daw ito. Galit namang sumagot si Shen Biro at sinabing ang kapal daw ng mukha nitong si Zhang Zuan na tawagin siya sa kanyang pangalan, napakabastos daw nito. Kaya pinalitan ni Zhang Zuan ang ekspresyon ng mukha niya at ginawa itong parang isang maamong tuta at sinabi kay Shen Biro na hayaan na raw siya nitong umalis. Natawa naman si Shen Biro dito. At sinabi kay Zhang Zuan na makakaalis na raw ito ngunit hahanapin niya raw ito bukas. At umalis na nga si Zhang Zuan. At lumipat ang eksena sa Hongchan House.
Makikita namang pinapagalitan si Mr. Wu ng isang personalidad at sinabing paano raw nito nagawang palitan ang content ng mga pagkain ng patago at nakinabang dito. Tinawag naman na Mr. Hong Hao ni Mr. Wu ang tao at nagmakaawa. Sana raw mapatawad siya ni Mr. Hong Hao ngunit ang tao raw na yon ay napakasama. Inexpose daw nito lahat sa harap ng publiko na siyang sumira sa reputasyon ng Hongchan House. Mukhang binabaliwala lang daw ng taong yun si Mr. Hong Hao. Nagalit naman si Mr. Hong Hao nang marinig ito. Nagsalita ito at sinabi kay Mr. Wu na pagkatapos daw nitong gawin ang isang nakakahiyang bagay nag-e-expect pa raw ito na ito ay hindi pag-uusapan ng mga tao. Idinagdag pa ni Mr. Hong Hao na bibigyan niya lang daw ng 5 araw si Mr. Wu upang lutasin ang problemang ito. Kung magawa raw ito ni Mr. Wu hahayaan niya na raw ang korupsyon na ginawa nito ngunit kung hindi wag na raw itong umasa na matatakasan niya ang guset na ito. At tinanong ni Mr. Hong Hao kung ano raw ang pangalan ng taong yun na naglakas ng loob upang manggulo at sirain ang reputasyon ng Hongchan House sa harap ng mga tao. Gusto niya raw malaman kung sino yun. Sumagot si Mr. Wu na ito raw ay si Zhang Zuan na naging huli sa Teacher's Qualification Assessment. Naiinis namang napaisip si Mr. Hong Hao na ang lakas naman daw ng loob ng Zhang Zuan na yon na dungisan ang pangalan ng Hongchan House ito raw ay kahanga-hanga. Kinabukasan makikita si Zhang Zuan na naglalakad sa academy. Napasabi ito na napakagulo daw gusto lang naman niyang kumain. Ngunit mas mabuti pa raw na kalimutan niya na lang daw yon. Wala raw siyang mapapala kung iisipin niya pa yon. Mas mabuti pa raw na alalahanin niya na lang daw kung paano makaka-breakthrough sa Acupoint opening stage. Ngunit ang ordinaryong teacher daw na tulad niya ay walang qualification na makakuha ng level 6 na mga techniques. Maaari lang daw siyang kumuha ng kopya nito sa tulong ng isang elder. Subalit siya raw ay nasa level 3 lang noong nakaraang assessment. At kung magmamadali daw siyang kumuha ng level 6 na technique sa isang elder baka maging research material daw siya gaya ng isang guinea pig. Ngunit kung naaalala niya raw ng tama marami rong mga trades sa Chanchuan City ngayon. At ang mga techniques ay isa rin daw sa mga teeny trades. Maaari raw nitong malutas ang iba niyang mga problema kung makakakuha siya ng ibang mga libro tungkol sa techniques na mga level 6. Kaya aalis na raw siya baka makuha siya ng iilang mga libro ngayon. At nakarating na nga si Zhang Zuan sa Chanyo Commercial Street. Napasabi siya sa kanyang isip na napaka-busy daw dito. Wala raw siyang naaalala tungkol rito. Ang previous daw na nagmamay-ari ng katawan ni Zhang Zuan ay isa lamang ordinaryong teacher na may maliit na sahod at tinatrato ng masama. Kaya normal lang daw na hindi ito pumunta dito noon. Kaya naman daw walang memory si Zhang Zuan kung ano raw ba ang mga items na ibinibenta dito at hindi niya raw kilala ang mga ito. Kaya susubukan niya rong tingnan kung marirecognize daw ba ito ng Library of the Heavenly Path. Maya-maya pa ay tinanong si Zhang Zuan ng lalaki kung ano raw ba ang hinahanap nito. Nandito na daw lahat ng kailangan ni Zhang Zuan at siguradong masasatisfy daw ito sa mga products niya. Maya-maya pa ay hinawakan ni Zhang Zuan ang isang bell. Sinabi naman ng lalaki na ang bell daw na ito ay ginawa ng mga manghuhulma na mayroong extraordinaryong abilidad. At nasa sale daw ito ngayon sa halagang 50 gold coins. Ilang sandali pa ay napasabi si Zhang Zuan na gumagana raw rito ang Library of the Heavenly Path. At nalaman niya na ang bell pala na ito ay maaaring makalikha ng tunog ng paulit-ulit na nakakapagpahilo ng isang tao. Perfect daw ito para sa mga martial artists na nasa level 1 stage. Ginawa raw ito ng mga grade 1 craftsman ng Blue Cloud Workshop. At ito raw ay yari sa black gold metal. Sinabi naman ng lalaki na kung interesado daw si Zhang Zuan dito bibigyan niya raw ito ng discount. Ito raw ay ibibigay niya kay Zhang Zuan sa halagang 20 gold coins. Sinabi naman ni Zhang Zuan sa kanyang isip na ang Blue Cloud Workshop daw ay isang lugar na nagpo-produce ng mga fake goods. At isa pa ang mga grade 1 craftsman daw ang pinakamalala na craftsman sa lahat.
At sa tulong daw ng Library of the Heavenly Path madali na lang daw niyang matutukoy ang mga fake goods. Nagsalita naman si Zhang Zuan at sinabi sa lalaki kung may ibinibenta raw ba itong frigid sungrass. Nagtaka naman ang lalaki nang marinig ito. Nagsalita ito at sinabi kay Zhang Zuan na ito ay isa rong ibang klaseng pagkakataon. Buti na lang daw at nagtanong si Zhang Zuan. Dinagdag pa nito na nakakasiguro daw siya na siya lang ang vendor sa buong Chanyo Commercial Street ang mayroon nito. Mayroon daw siyang 2 boxes nito at bawat isa raw nito ay naglalaman ng 5 stocks. At bawat isang stock daw ay nagkakahalaga ng 100 gold coins. Ilan raw ba ang kailangan ni Zhang Zuan? Sumagot naman si Zhang Zuan na titingnan niya raw muna ito. Napasabi naman si Zhang Zuan na ito raw talaga ay isang frigid grass, hindi raw nagsisinungaling ang lalaki sa kanya. Ang frigid sungrass ay tumutubo sa mga malalamig na mga rehiyon. At kahit na ito raw ay masinagan ng araw nagtataglay pa rin ito ng spiritual energy. Ang maligamgam at malamig na elemento raw nito ay naglalaban sa loob. Na nagsasanhi ng yin at yang combination. At ito raw ay napaka-ideal na choice para gamitin upang ma-nourish ang meridians ni Jiaoya. Maya-maya pa ay nagsalita si Zhang Zuan at sinabi sa lalaki na bakit daw ang stock ng frigid sungrass na ito ay tila nalalanta. Hindi raw ba dahil sa mali ang procurement method na ginamit dito? Sumagot naman ang lalaki at sinabi kay Zhang Zuan na nagkakamali daw ito. Dito raw siya umaasa para mabuhay kaya paano raw magiging posible na siya ay magkamali. Ang stock daw nito ay wala na sa magandang kondisyon sa simula pa lang. At ganito na raw ito nang ito ay kinuha niya. At dinagdag pa nito na kung gusto raw ito ni Zhang Zuan ipagbibili niya raw ito sa kanya sa kalahating presyo. Ibibigay niya raw ito kay Zhang Zuan sa halagang 50 gold coins. Maya-maya pa ay napansin ni Zhang Zuan na mayroong frigid sun mother grass. Ito raw ay ang origin ng iba pang mga frigid sun grasses. At pag ang herb daw na ito ay ginamit bilang isang medisina ito raw ay magkakaroon ng at least 10 times na effectiveness. Pag na-realize daw ng vendor na ito ay isang mother stock natatakot daw siyang hindi ito nito ibebenta sa ganito kababang presyo. Kaya nagsalita si Zhang Zuan at sinabi sa lalaki na kukunin niya raw ito. At pakibalot daw ito para sa kanya, idinagdag pa ni Zhang Zuan sa kanyang isip na sa pamamagitan ng stock ng frigid sun mother grass kahit anong problema madali lang daw na mareresolba. At ito nga ay binalot na ng lalaki at hiningi ang bayad ni Zhang Zuan. Maya-maya pa nang kukuha na si Zhang Zuan ng pera napagtanto niyang masyadong nabuhos sa Library of the Heavenly Path ang atensyon niya at nakalimutan niya ang tungkol sa pera. Ang previous owner daw ng katawan niya ay isa lamang low-level na teacher at ito ay mayroon lamang mababang sweldo. At ang fortune daw nito ay lubhang na penalized dahil sa score nito na 0 sa Teacher's Qualification Assessment. Niwala daw siyang 10 gold coins sa bulsa niya, 50 gold coins pa daw kaya. Maya-maya pa ay nagtanong ang lalaki kay Zhang Zuan kung mayroon daw bang problema. Sinabi naman ni Zhang Zuan sa lalaki na maaari daw ba nitong ipagbili na lang ito sa kanya sa halagang 8 gold coins. Napasigaw naman ang lalaki at napasabing nagbibiro daw ba si Zhang Zuan. Kahit napakapangit daw ng stock na ito ibinuwis niya raw ang kanyang buhay upang kunin ito sa isang delikadong kagubatan. Tapos o-offerin lang daw siya ni Zhang Zuan ng 8 gold coins. At wala raw siyang oras para makipagtalo pa kay Zhang Zuan. Sumagot naman si Zhang Zuan na hindi niya raw sinasadyang ma-offend ito. Ngunit sigurado daw ba ito na hindi ito nito ibebenta sa kanya. Napasabi naman ang lalaki ng nonsense. Kahit hindi raw maayos ang kondisyon ng frigid sungrasses na ito gumagana pa naman daw ito. At ito raw ay nagkakahalaga ng at least 30 hanggang 40 gold coins. Ang mayroon daw si Zhang Zuan ay 8 gold coins lang, nagbibiro daw ba ito? At sinabihan si Zhang Zuan na umalis na daw ito dahil kung hindi tatawag daw siya ng enforcement team upang ipaaresto si Zhang Zuan.
Sumagot naman si Zhang Zuan na hindi na raw ito kailangang gawin ng lalaki dahil bibilhin naman daw niya ito. Wala raw siyang pera pero hindi naman daw siya manggugulo at baka nga ibibigay pa nito ito sa kanya ng libre maya-maya. Napasabi naman sa kanyang isip ang lalaki at sinabing si Zhang Zuan daw ay isang idiot. Gusto raw nito bilhin ang mga bagay-bagay nang hindi gumagasta ng pera. Gusto raw nitong ibigay niya dito ang kanyang product. Ito raw ay kabaliwan. Nagsalita naman ang lalaki at sinabi kay Zhang Zuan na tumigil na ito sa pananaginip niya ng gising. Napaka-imposible daw nun. Dahil kung maibibigay niya raw ito ng libre luluhod daw siya. Sumagot naman si Zhang Zuan sa lalaki at sinabing wag daw itong masyadong maging magalang. Kung ayaw daw nitong maniwala sa kanya maaari daw itong umatras ng ilang hakbang. Ang ibig dong sabihin ni Zhang Zuan maaari daw ba siyang bigyan ng fist pound nito? Nagtaka naman ang lalaki nang marinig ito. Napasabi ito sa kanyang isip ng level 3 martial artist. Kinwelyuhan nito si Zhang Zuan at sinabing ang lakas daw ng loob nitong siya ay pagkatuwaan. Minura nito si Zhang Zuan at sinabing wag daw nitong ligawan ang kamatayan. Maniwala man daw o hindi si Zhang Zuan kaya niya raw ito patayin sa bogbog. Sumagot naman si Zhang Zuan at sinabihan ang lalaki na kumalma lang daw ito. Kung hindi raw siya nagkakamali ito raw ay nanggaling sa Xiaoping County. Nagulat naman ang lalaki nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na ang Xiaoping County daw ay isa lamang maliit na suburb sa Chanchuan Kingdom. Paano raw ito nalaman ni Zhang Zuan? Nagsalita naman ang lalaki at nagtanong kay Zhang Zuan kung bakit may alam daw ito tungkol sa kanya. Sumagot naman si Zhang Zuan na hindi raw iyon ang point niya. Alam niya rin daw na ito ay nasadlek sa kapahamakan doon sa kagubatan sa loob ng 6 na buwan. Dahil ito raw ay natuklaw ng isang cold bamboo snake. At kahit na ito raw ay nakaligtas ito raw ay dumanas ng malubhang damage sa kidney pagkatapos nun. At sa tingin daw ni Zhang Zuan nahihirapan na itong makipagtalik ngayon. Hindi naman makapaniwala ang lalaki nang marinig ito. Tama raw si Zhang Zuan, siya raw ay nakagat ng isang cold bamboo snake sa kagubatan ng Chanchuan kalahating taon na ang nakararaan. Ang babae lang daw na nasa brothel ang nakakaalam nun. Hindi niya raw ito pinagsabi kahit kanino. Paano da ito nalaman ng lalaking ito? Mali ba ako? Sambit ni Zhang Zuan. Kung ganoon daw aalis na siya ngayon. Ngunit tandaan daw nito na hinding-hindi na ito makakapagtalik kailanman. Maya-maya pa ay pinigilan ng lalaki si Zhang Zuan at tinanong kung kaya raw ba siyang gamutin nito. Maaari raw ba siyang matulungan ni Zhang Zuan, mapapagaling daw ba siya nito? Maaari daw makuha ni Zhang Zuan ang lahat ng medicinal materials na nasa kanyang tindahan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na sige, at sinabing ang cold bamboo snake daw ay loaded ng yin energy. At nung siya raw ay natuklaw nito pumasok daw ang yin chi sa katawan nito. At wala dong medicine na makakatanggal nun. Magiging dysfunctional lang daw siya at kahit ang isang alchemist ay hindi raw siya matutulungan. Gayunpaman nagkataon daw na ang buong parte ng cold bamboo snake ay napakalamig ngunit ang bladder daw nito ay napakainit. Ang kailangan lang daw gawin ng lalaki kainin ang gallbladder ng cold bamboo snake na iyon. Matatanggal daw nito ang yin chi sa kanyang katawan at ang kidney raw nito ay makaka-recover. Kaya ang pakikipag-sex daw ay hindi na magiging problema. Napatanong naman ang lalaki na yun lang daw ba ang lahat ng kailangan niyang gawin. Ang kainin ang gallbladder ng cold bamboo snake. Sinabi naman ni Zhang Zuan na siguro mayroong cold bamboo snake na ibinibenta rito. Maaari raw itong bumili ng isa at subukan ito. Sinabi naman ng lalaki na mayroon daw siyang cold bamboo snake, teka lang daw. At binuksan nito ang isang kahon kung saan naruroon ang ahas. Susubukan niya raw ito. At hiniwan niya ang tiyan ng ahas. At kinain ang gallbladder nito. At ikinagulat niya ang naging resulta. At napaluhod sa harapan ni Zhang Zuan. At nagpasalamat ito sa tulong ni Zhang Zuan, nararamdaman niya na raw ang pagbabago.
Maaari na rong kunin ni Zhang Zuan ang lahat ng frigid sungrasses. At sumagot si Zhang Zuan na sinabi niya raw kanina na ito ay ibibigay nito sa kanya ng libre. Naniniwala na raw ba ito ngayon? Sinabi naman ng lalaki na hindi niya raw na-realize na napaka-impresibo daw ni Zhang Zuan. Sana mapatawad daw siya nito. Sumagot naman si Zhang Zuan na hindi raw ito big deal. Samantala makikita naman ang isang lalaki na pinagmamadali ang kasama niya dahil dumating na raw si Master Muyang. Sinabi naman ng isa na kapag natulungan daw siya ni Master Muyang makakakuha daw siya ng malaking kayamanan. Kaya hindi niya raw sasayangin ang pagkakataong ito. Pag na-appraise daw ni Master Muyang ang treasure para sa kanya bibilhin niya raw ito kahit na magkano. Dinagdag pa nito na nasayang niya raw ang pagkakataon noong nakaraan. Iyon daw ay nakakalungkot. Napatanong naman si Zhang Zuan sa vendor kung ano raw ang nangyayari. Sumagot naman ang lalaki na ito raw ay si Master Muyang, ito raw ay isang brilliant na appraiser. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na kung tama raw ang pagkakaalala niya ang isang appraiser daw ay isang special na profession gaya ng gourmet. Ngunit ito raw ay hindi noble. At sinasabi daw ng mga ito sa mga tao ang value ng isang treasure kaya popular daw ito sa mga tao. At sinasabi na ang mga ito raw ay mga cheat helper ng mga treasure gambling industry. Ang treasure gambling daw ay katulad ng stone gambling sa Earth. Ang mga tao raw ay umaasa rito upang magkaroon ng magandang kapalaran. Tama raw, muntik niya nang makalimutan. Ang Library of the Heavenly Path daw ay nalalaman ang nature ng mga bagay ng mga nahahawakan niya. At para raw sa iba ang treasure gambling daw ay isang matter ng swerte ngunit para sa kanya ay iba daw. Maaari niya raw itong mapagkitaan. Kaya nagpaalam si Zhang Zuan sa lalaki at sinabi sa lalaki na siya na raw ang bahala sa frigid sungrasses, babalikan na lang daw ito ni Zhang Zuan mamaya. Sumagot naman ang lalaki na wala rong problema. Makakasiguro daw si Zhang Zuan. Napatawa naman si Zhang Zuan at sinabing susubukan niya raw ito. At makikita nga ang mga tao na nagmamakaawang tulungan ni Master Muyang. Gagawin daw nila kahit na ano pag tinulungan sila nito at sila raw ay magbabayad. Makikita naman si Zhang Zuan na sinusuri ang mga items sa likod. Nagsalita naman si Master Muyang at sinabi sa mga tao na aalis daw siya sa Chanchuan Kingdom mamayang gabi. Ngunit para suklian daw ang pagiging masigasig ng mga tao maaari raw siyang mag-appraise ng 5 treasure ngayon. Kaya wag daw mag-away ang mga ito at ipagkatiwala sa kanya ang kanilang mga kapalaran. Napatitig naman si Zhang Zuan sa isang item at napasabi sa kanyang isip na ito raw ay napakalaki ngunit ito raw ay isang basura. Ang Library of the Heavenly Path ay nagbibigay daw ng detailed na introduction sa mga treasure kapag hinawakan niya raw ang mga ito. At napakaliit daw ng tsansa na makakita siya ng tunay na treasure dito.